2022, nag-request si BP Sara ng 403.46 million pesos sa Department of Budget and Management para sa opisina ng Pangalawang Pangulo kasama ang 250 million pesos for confidential expenses. Inaprubahan ng DBM ang 221.424 million pesos. Nilaan naman ang 125 million pesos para sa confidential expenses. Ang perang ito ay para sa mga programa o proyektong may kinalaman sa national security, peace and order, pati na rin ng mga pangkabuhayang proyekto sa mga lugar na may insurgency problem. Sa kabila ng lahat ng nature ng confidential funds, ang mga pondong ito ay tila hindi nagamit ng tama dahil sa di umano'y mga anomalyang nakita ukol sa paggastos ng confidential funds. Ito mga sumusunod na dahilan. Una, ang rehimeng Duterte ay hindi nagbigay ng confidential funds sa dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Pangalawa, ginastos ng OVP ang 125 million sa loob lamang ng 11 days noong 2022. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Wow! Sa makatuwid, ang OVP ay gumastos ng 11.3 million bawat araw. Number 3, hindi maipaliwanag ng OVP kung saan, paano ginasta ang confidential funds ng maayos. Walang transparency at wala ring accountability. Mali ang pag-disburse ng pera at mali ang pinaggamitan. Walang malinaw na line item. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. Kasama na rin ang mga nakitang acknowledgement receipts, mga inimbentong pangalan katulad ni Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Sa tuwing tinatanong ang VP ukol dito, ay tumatanggi siya na magpaliwanag. Sa mga dahilang ito, kailangan ng tao ng kasagutan kung saan, paano ginasta ang confidential funds. Ngunit tila hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na kasagutan ang Vice Presidente. Kailangan ng mga tao ng transparency, accountability. Dapat malaman ng Vice Presidente na ito ay kanyang obligasyon sa taong bayan na naghalal sa kanya. Dismayado ang ilang kongresista sa naging asal ni Vice President Sara Duterte nang siya'y humarap sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Binusisi sa pagdinig ang naging budget utilization ng Office of the Vice President sa mga nagdaang taon, kabilang na ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022, gayon din ang naging paggamit ng pondo ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, obligasyon ng lahat ng pampublikong opisyal na sagutin kung may mga isyong ibinabato sa kanila, kaya't nasasayangan siya sa pagkakataong ito. I wish to remind the committee, our esteemed colleagues, and the Filipino people of the constitutional mandate that public office is a public trust. When there is a question, we're bound to answer. We're bound to explain. As a matter of fact, no less than the Philippine Constitution provides, we are accountable to the Filipino people at all times. I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution, of politicizing and matters concerning politics. Ganyan din ang pananaw ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun. Paglilinaw pa ni Conghun, hindi nila inaatake ang Vice Presidente. The purpose of this inquiry is not to attack anyone, but to shed light on matters that affect our nation's governance. Refusing to testify under oath sends a signal
that there is something to avoid. Disappointed po tayo. Actually, kasabay ng hearing na ito sa Committee on Good Government ay ang plenary debate sa budget for 2025. We have afforded several opportunities for the OVP actually, hindi lang sa ating formal budget hearings, pero maging sa Committee on Good Government, Mr. Chair. So, I think again, we can let the Filipino people judge no, kung ano ba talaga ang performance ng mga niluklok nating mga opisyal sa pamahalaan. Nauna rito simula pa lang ng talakayan, tumanggi na ang Vice Presidente na manumpa na karaniwan ang ginagawa ng mga personalidad sa pagsimula ng pagdinig. Sa kanyang talumpati, may pasaring din si VP Sara sa Kamara na namumulitika lang umano kasabay ng pagtatanggol sa kanilang opisina. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Kasunod niyan, nagpaalam si Duterte na aalis na siya sa pagdinig bagay na pinayagan ng komite. Bagamat agad umalis sa pagdinig si Vice President Duterte, nagpatuloy naman ang talakayan kung saan tumugon ang Commission on Audit at Department of Budget and Management sa mga tanong ng mga kongresista, partikular na patungkol sa OVP budget utilization. Sa isang punto ng pagdinig, ilang mambabatas pa ang nagkainitan. Yan ay kasunod ng pagtatanggol ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa Vice Presidente. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the question. Marcoleta, we I asked are the not question. blaming The right to suspend. 1 minute suspension is the chair. Move to suspend. Kasunod Kung sinagot lang sana ng Vice Presidente ang lahat ng mga katanungan sa kanya, ng Kongreso at ng taong bayan, hindi na sana hahantong sa ganito. Marahil ay nasulba na ang problema ng confidential funds kung nagkaroon lamang ng accountability at transparency ang Vice Presidente. Nasaan nga ba, paano at bakit ayaw sumagot ng Vice Presidente?